I greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. The Lord be praised for His grace and mercy upon each one of us. Thank God that His grace and mercy is indeed abundant. What with the many obstacles, difficulties, and even serious calamities that we had for the past year. But through it all, here we are. And this is all by God's grace and mercies. And it is good for us that with the grace and mercy that He has given us, we may continue to strive and continue to look forward of His good dealings nganhi sa ato ang kinabuhi alang sa tuig 2026. And we thank God that our meditation niining kagabion karon mga igsoon tells us that we should continue to be stable and stand fast sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. So for our meditation niining kagabion karon, let us read together Philippians chapter 4 verse 1. Philippians chapter 4 verse 1. Let us read this together. Reading. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Amen. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa ug pagpamalandong sa pulong. Let us ask God's blessings alang niining pagpamalandong karon nato sa pulong sa Ginoo. Magampo ta. Among lingitnong Amahan, sa makausap pa, padayon kami nagduol diha sa trono sa imong grasya. Tungod kay ikaw ang tinubdan sa tanan nga mga panalangin. Ilabi na sa gikinahanglan kaayo namo nga panalangin niining pagpamalandong karon sa imong pulong ug Ginoo. Lord, ipadagaya nga ni kanamo imong kaluoy. Nga pinaagi sa imong kaluoy, kami usab mahatagan sa kapasayloan sa among mga sala. Tungod kay ang among mga sala mo'y dakong babag sa mga panalangin ug usab sa among pagduol nga na kanimo ug labaw sa tanan diha sa amo ang pagpamalandong sa pulong. Kaluy kami o Ginoo, ugugasi kami sa among mga kasalanan. Pinaagi sa balaang dugo sa among bugtong Dios ug manunubos nga si Ginoong Hesus. Sa paghimo kanamo, takos ug angay gayon nga magduol kanimo karon magapamalandong sa imong pulong. Ug sa pagpamalandong usab karon sa imong pulong akong giampo, ay ikaw ang among balaang magtutudlo sa mga pagtulunan kamatuoran diha sa imong pulong. Lamang o Dios, ihatag sa imong mga kanakan ang espirituhanong salabutan ug langitnon nga kaalam. Ngaron kami o Ginoo makakaton gayud sa mga pagtulunan kamatuoran diha sa imong pulong. Labaw sa tanan, kini usab among ma-practice sa among pagkinabuhi. Niini nga gayuna, ikaw nga among gidayeg ug gipasalamatan tungod sa imong pag-uban kang Pastor Igor sa iyahang mga pagpanambal. Salamat sa kusog, salamat sa imong paglig-on kaniya. Labaw sa tanan, imong grasya ug kaluoy dagaya gayon nga na sa iyang kinabuhi. Lakip na usab sa iyang pamilya. Lord, paday na mong giampo na imong panalangin mana kaniya kadiin ang mga tambal imong mga panalanginan alang sa iyang bug-os nga kaayuhan. Pray usab Lord sa iyang pamilya na ikaw paday maglig-on kanila o maghatag kanila og Ginoo sa ilang mga pinanglanon. This time, O Lord, amo ang itugyan sa mga kanimo ang mga igsuon nga adunay mga pamatis kalawasan. Lord, kaluy isab sila nga ikaw magasustenar kanila og Ginoo. Ikaw nasayod sa tagsatagsa nila kakahimtang. Lord, ipadagaya ang imuhang takos ug
tukma nga mga pag-amuma o pag-atiman o pag-aayo nga na kanila og Ginoo. Amahan na mo langit nun, himuha usab nga kami padayon nimong mapanalanginan sa among pagpamalandong karon sa imong pulong. Himuha sa imong pagpanalangin kanamo, among mabalik ang tanang kadungganan ug kahamayaan diha ug diha lamang kanimo kay kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Once again, maayong gabi ka natong tanan mga igsoon. As well as sa ato mga igsoon online. To give us a bit of background, meaning ato ang pamalandungan, it is good alang kanato nga ato ang malantawan kung unsa ang mga gipadayag o gisaysay ni Apostol Paul dinha sa chapter 3. Sa chapter 3 mga igsoon, ato ang makita dinha nga nag-awhag ug nagdasig si Paul sa mga igsoon in Philippi to be Christ-like. So if you will try to take a look ni anang chapter 3 mga igsoon, there you would see nga si Apostol Paul nagduso gayud sa mga taga Philippi. Although mga igsoon, Paul was happy. He was happy with the situation sa mga igsoon in Philippi, mga kaigsunan, because they were walking right with the Lord. But, tanawa kung unsang iyang pag-awhag. Si Paul ingon, be Christ-like. So, sugod din sa sa versikulo 1, hangtod din sa katapusang versikulo, mga kaigsunan, which is verse 21. Nga diin, hinapos ka na niya sa verse 21, mga kaigsunan, nga they would not only be Christ-like sa ilang karakter, but they would also be Christ-like diha sa ilang lawas. No? Because Jesus Christ, mga kaigsoon, would transform and will change their vile body into like His glorious body. Isn't it wonderful, mga kaigsoon, nga kitang mga Kristohanon, as we strive, nga kita would be Christ-like in our character, not only in our character, mga kaigsoon, kundi usab sa ato ang lawas. We would be Christ-like. Di ba? We would be Christ-like. Because Jesus Christ Himself will change our vile body like unto His glorious body so that it may be fitted in heaven. Bisag unsa pa nato kapusturaw karon mga igsoon, bisag unsa pa kanindo sa ato ang isulbos nina, bisag unsa pa nato kakusgan karon mga kaigsunan, kanang ato ang lawas karon dili gyud na maka-gain og entry ngadto sa langit ngano man, because our body today is not fitted for heaven. Jesus Christ must change niya ni mga igsunan. No? O mao ka nagisgutan ni Apostol Paul. Nanining ato ang pagpamalaw, having said niya ng chapter 3 mga igsoon, si Paul nagpadayon sa pagdasig gihapon sa mga igsoon in Philippi. Tungod kay ang ilang citizenship is in heaven. And they should look for the Savior. Angay mga igsoon nga niining pagkinabuhi nili nining kalibutan, they should live and they must live differently. Kinahanglan sahi ang ilahang pagkinabuhi dinhi. Dili ingon nga parihas sa kalibutan. Dili ingon nga ang ilahang destinasyon nga masaypan nga ngadto sa langit. They must live a life that is heaven-bound. Apan, living a life that is heaven-bound, mga igsoon, in this sinful and wicked world, makasiguro ta nga we would be subjected to many tests and obstacles, hindrances and oppositions, persecutions. That is why it requires one to have that spiritual stability. That is why, mga kaigsoon, when ang uban mo ingon gani sila, mga kaigsoonan, nga ang kining verse 1 of chapter 4, this should have been the end niya ng chapter 3. But somehow, ang naghimo sa chaptering and verse, sa paghimo sa verses ini, giseparate nila, mga kaigsoon. But makita nato nga kini siya, this is still connected din sa chapter 3.
ug maklaro nato mga igsoon that what was in the mind of Apostle Paul is or are the oppositions, are the obstacles, are the persecutions that one would have when he would try to live a godly and a Christ-like life dinhi sa kalibutan. Bitaw ko no, sultihi ko, since history mga igsoon nga has been recorded, anyone who live godly mga igsoon, ang kalibutan ba uploaded them and welcome them? Come. No. We have seen the life of Noah, Abraham, hangtod kang David mga kaigsoon, hangtod kang Apostle Paul. In fact, Apostle Paul testified mga kaigsoon, they that live godly shall suffer persecution. And you know mga kaigsoon, when ingon ni ana, if we are faint in heart, sigurado nga kita mga kaigsunan, ay, lisod man di ay. Might as well compromise, might as well join the wagon, might as well join them. Because when we would tend to be tough, the tough keeps going. So, might as well give in. But look, unsay giingong Apostle Paul, ingon sa Apostle Paul, don't. Therefore, if you want to live godly and Christ-like life, don't. Therefore, live to be standing fast in the Lord. My dear brethren, I pray nga sa ato ang pagatubang nining lain nga tuig, sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Yes, I believe nga kita mga igsoon has renewed again sa ato ang commitment nga na sa ato ang Ginoo. But have we considered also mga igsoon that as we renew our commitment to the Lord, si Satan also has renewed his more commitment so that kita usab iyang paggangon sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi. That is why this is needful. That is why this is important. Stand fast in the Lord. Have spiritual stability. So let us now take a look mga igsoon. It is interesting to note mga igsoon that when you try to look at verse 1 mga igsoon, there is only one nga maingon nimo nga sahi. The rest mga igsoon, matawag nimo nga maumao ra man ni siya, pare-pareha ra man ni siya. Tanawa ra kog balik diha sa verse 1. Ingon siya, therefore my brethren, dearly beloved, and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Unsay ato ang na-observe niini mga igsoon? Kaduha ang dearly beloved. Unsa pa? Brethren, di ba? Unsa pa? Long for, joy, crown. Now, kining mga butanga kining mga words mga kaigsunan, this all gives description sa unsa man ang mga igsoon in Philippi who desired and lived to be Christ-like. To be Christ-like. So si Apostle Paul mga kaigsoon started sa iyang pagdasig sa mga igsoon in Philippi so that they might have spiritual stability mga kaigsoon, iyahang gihatagan og mga terms of endearment. Mga termino, mga kaigsuhan nga aron iya mapakita ang iyahang mga pagpangga nga na kanila. Brethren. Dili ba kung brethren mga kaigsuhan, kadugo ta? Pamilya ta? So kung pamilya ta, damayan ti ka? Kung pamilya ta, mulaban ko nimo. Kung pamilya ta, ana ako sa imo hangabig. Unsa pa? My dearly beloved mga kaigsunan, adun na kanay pagpasabot nga, pinalangga ti ka. Palangga. Palangga. What else? And long for, kamingawan. So kung gikamingawan mga igsoon na nagpasabot ka na, nga importante ni Apostle Paul ang mga igsoon in Philippi. What else? My joy, my crown. Wow.
My joy, kalipay ni Apostol Paul. My crown, kuruna ni Apostol Paul. As if, mga kaigsunan, nakadaog si Apostol Paul tungod kanila nga sila nahimong iyang igsuon. How many of us, mga kaigsunan, no? Nga moingon, ganahan kay ko nimo kay sa ako ang pagtratari mo, muragid kong nakadaog kung kita magkuyog. That is the description of a Christian. No? Now, sa may purpose ni Apostle Paul ni mga kaigsunan? Apostle Paul having had known mga igsoon nga living in this sinful and wicked world for a godly and Christ-like life, sigurado nga adunay mga oppositions. Sigurado nga relentless ang ilahang pag-atake kanato mga kaigsoon. Sigurado nga way hunong mga igsoon ang ilahang mga persecutions nga nakanato, and sometimes having been attacked with such mga kaigsoon, makaingon ka, is it worth living? Kaya nga naman, because usahay we feel it is as if we are alone. But look at the terms of endearment nga gipasalig ni Apostle Paul ngadto sa mga igsoon in Philippi. Ingon sa Apostle Paul, hindi ka nag-iisa. My brethren, ana ako sa imong habig. Long for. Gikamingawan ti ka. You think nga ikaw ra na ginusara? Ayaw. You think nga ikaw gibiyan? Ayaw. Gimingaw ko nimo. Gusto na akong makikita nimo. Ho. All the while, ang usa ka Kristohanon naguna-una mga kaigsunan, paita ni ini, ako raman, me against the world. But all of a sudden, here comes brethren, nga nagpasalig kanimo, Brad, you are long for. Gikamingawan ka na mo. Brad, you are my joy. Ikaw among kalipay. Ikaw kasubanan kanila. Sagdi lang because they are the enemies of the cross of Christ. But ikaw, you are my joy. How would you feel? Di ba? So after all day, mga kaigsunan, striving to live a Christ-like life, mga kaigsunan, is not in vain. Okay? So din ato ang makita, Paul motivated them with his terms of endearment nga aron sila, mga kaigsunan, would have that stability sa ilang spirituhanong pagkinabuhi. These are his motivations. Nga aron ang mga kaigsunan, sa Philippi, no? Ang mga igsoon sa Philippi would be established, would be firm, that they may be spiritually stable. They may be spiritually stable. We can be sure, mga igsoon, when we would take a stand to be Christ-like and live a godly life, oppositions, ridicules, persecutions, and the likes would come. Ayaw huna-huna ang mga igsoon nga, kung ako mag-Diyos nun, akong ikumit, ako ang kini sila, mahadlok na tanan, hasta ang yawa, magdaladalang kul krus, pahawa gina, pahawa, dili na atakihon pa noon kag-ayo. Atakihon pa kag-ayo. Ingana-ana day ka, betan-aw na to be. But mga igsoon, I tell you, when it would come, kadang termino na to, when the going gets tough, the tough keeps going, ayaw pag-surrender. Huna-huna, there are like-minded brethren, mga kaigsunan, who are praying for us. Dili ba, dako kaayo nga, paghupay alang ka nato, mga kaigsunan, nga, our brethren sa ubang mga churches like in Pangasinan, in Bohol, in Bogo, and San Antonio, ug usab kanamo mga kaigsunan, to know nga kamo nakahinumdum kanamo. Huh? Likewise, kamo usab to know nga ang mga igsoon usab niining lain-laing mga kasimbahanan, mga kaigsunan, nahinumdum kaninyo. Therefore, it is worth pursuing to be Christ-like. Therefore, we are not to give up our fight to be spiritually stable. Because ato ang makita, mga kaigsunan, nga ang usaday ka Kristohanon, adunay mga igsoon usab nga anaay dako kaayo nga mga pagbati nganhi kanato. Okay? So, nakita nato, mga igsoon, nga si Apostle Paul dinhi sa bersikulo 1
iyahang giputos gyud mga kaigsunan. Nga aron dili makahungaw, iyahang giputos gyud mga kaigsunan. Giputos niya og ayo, unsa may yang pagputos? Giputos niya mga kaigsunan ni anang mga pulong sa pagpangga. Pulong sa pagmahal. No? Pareha ba sa mga bata ba, mga igsoon ba? Bata nga daw mangluod ang bata gani kay daw ang iyahang huna-huna kana laging adapted tsure ba? Siguro kitang tanan kaagian na adapted man siguro ko kay dili man ko pinangga o niya i-assure na ta sa ato ang ginikanan. Uy, ayaw pagsulti ni anak kay ikaw sa ilahang kuan, ikaw ba yoy love kaayo nako, dili ba? Now, makita nato nga ang mata sa bata would shine, would glow. Di ba? Would glow. And that is also what would happen to a Christian. Sama ka nato mga kaibigan. When there are pulong nga mga pagpangga nga na kanato. Okay? So ayaw kalimot. Nga di ay ang atoang pagpalimbasog, pagbarog sa kanunay dinha sa Ginoo mga kaigsunan, it is worth. It's worth it. Press on. Be Christ-like. Live a godly life. Why? Because there are brethren mga kaigsunan who stands together with us. Okay? But the main point that Apostle Paul wanted to stress niini mga kaigsunan, the manner by which they are to be spiritually stable. Tanaw pagbalik sa verse 1, ingon siya din na, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and my crown, this is the only command nga ato ang makita din mga igsoon. Sa ingon niya, stand fast. Stand fast. The word stand fast, mga kaigsunan, is a military term. And it is used to describe a soldier who would refuse to leave his post even under heavy attack. In fact, this word, stand fast mga igsunan, it means to be stationary. Stationary. Nga bisan unsa pa ang pressure, bisan pa unsa ang mga forces mga kaigsunan, you remain on that station. Maunay pagpasabot niya na. These pictures mga kaigsunan of a soldier with his feet firmly planted, holding his ground against a charging enemy. So mao kanay ingon ni Apostle Paul. After giving them mga igsoon that motivation so that they may be spiritually stable, now Apostle Paul says the manner by which you would be spiritually stable, ingon sa Apostle Paul, stand fast. Stand fast. This is very popular nga word sa ilahang panahon, and ang mga Philippians mga kaigsuhan, they would readily understand kabahin sa pagsulti ni Apostle Paul nining stand fast. Kaya nga naman, because Philippi being a Roman colony mga kaigsunan, nakita nila nga daghan kay mga sundalo din nga mga Romano. And how the Roman soldiers mga kaigsunan would be steadfast and stood fast sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga pakanukdanan. So when Paul says stand fast, straightway, nasudayin sa ilang huna-huna mga kaigsunan what it meant to be stand fast. Pero alang ka na ito, mga kaigsunan, let us take a look kung unsay pasabot niya adong Apostle Paul when he said stand fast. No? Because stand fast means to be stationary, mga kaigsunan. Nagpasabot ka na, mga kaigsunan, that we are to resist every pressure. We are to resist every pressure. You see, dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan, Satan would use the world, the flesh, and he himself, mga kaigsunan, would push the believer, of course, and to abandon our pursuit to be Christ-like. No? But Apostle Paul says, stand fast. Resist every pressure. The world, the flesh, and the devil would exert this upon us. But look, you want to live to be Christ-like? You are my dearly beloved. Stand fast. Resist every pressure.
Resist every influence that runs contrary to the will of God. We are now living in a world, mga kaigsoon, nga diin ang kalibutan does not know any pressure anymore. Kay nga naman, tungod kay what was once before considered as abominable and wicked and sinful, karon it is being widely accepted sa kalibutan, mga kaigsunan. Look at the incidence of teenage pregnancy. Look at the incidence karon, mga kaigsunan, or the proliferation of LGBTQ+++. I hope nga adunay minus aron mawa na gyud ang ilang mga letter diha. Di ba? And it is sad, mga kaigsunan. Why? Because it is now infiltrating the church. The church refused to resist, mga kaigsoon. The church is supposed to be Christ-like. The church is supposed to be godly. It is sad. Kagahapon, we had our opening day of prayer. Monday, sorry. I got mixed up. Last Monday, we have our opening day of prayer. And Pastor Igor mentioned, mga kaigsoon, now there is a pastor who appointed those LGBTQ into leadership positions. Sad, dili ba? It only shows, mga kaigsoon, that Christians nowadays do not live to be spiritually stable. They have not standing fast. For us to be Christ-like, for us to be godly, mga kaigsoon, we must stand fast, resist every pressure. True. Usahay, when we talk bad, ni mga tawhana, mga kaigsoon, we would be ostracized. Usahay, mga kaigsoon, kasuhan pa ta. And it is possible na kita, mga kaigsoon, mapriso pa. Mapriso ka. Magbantay ka. Resist! We are not to give in. We are not to give in. Resist every pressure, mga kaigsoon. Kaganiha, we had sung Tell It to Jesus, hymn number 363. Sa last stanza, akita nato, oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world the victory to win. Tanawa, mga kaigsoon, it is not only the pressure from without, also, sometimes, ang ato ang kaugalingon, mga kaigsoon, would aid the pressure nga aron kita could not resist. But when we stand fast, in standing fast, mga kaigsoon, nakita nato, niingon din ang himaya, I must tell Jesus. Resist! Resist! James says in his epistle, resist the devil, and he will flee from you. Resist the devil, and he will flee from you. So, ang primerong pagpasabot diyan ng stand fast, mga kaigsoon, is resist. No? Sabi ni Sayas, resist. Pagpukan, pagpugong, batukan. So ato ang batukan. No? Atong batukan. Dili nato hatagan og luna. Dili nato ihatag ang ato ang kaugalingon. Okay? Atong suklan. Resist. Pagsukol, ato ang suklan. Now,
Standing fast also, mga igsoon, does not only mean resisting, but also it means refusing. Okay? Refusing to retreat. You see, the enemies of the cross of Christ, mga kaigsunan, the minions of Satan, the minions of the devil, mga kaigsunan, would be advancing. No? Would be advancing. And coupled ni ana, the urge of our sinful desires, sigurado, mga igsoon, nga usahay kita would give in. Usahay kita, mga kaigsunan, would adapt niya ng popular kaayo nga termino, mga kaigsoon, nga gigamit karon sa kalibutan, kanang word nga compromise. You see, when we compromise, mga igsoon, we are giving a bit of a space ni Satan dinha sa ato ang kinabuhi. Know that. But when you stand fast in the Lord, ingon si Apostle Paul, refuse to give a place kang Satan, mga igsoon. Paul says, stand fast, refuse to retreat. We should not give an inch and move backward. We should hold the ground which Christ has already won for us. Tinuod, mga igsoon, when ang pagpangatake kanato, mga kaigsunan, no? It is relentless. Why? Hunong. Ang pagpangatake nato, mga kaigsunan, daw bugat, ligon, kusog. And how we see our strength, mga kaigsunan, it is failing. Tinuod, we resist. But on and on, mga kaigsunan, we get tired. On and on, mga kaigsunan, sometimes we are about to give up. Nga usahay nga to ang una-una. Sige lang, aron mo hinay ni. I give a bit an inch nga ni. Don't. Apostle Paul says, stand fast. Refuse to give in. Refuse to retreat. Do not compromise. Do not compromise. Because the moment we give a place to Satan, mga igsoon, the rest will be history. The rest will be history. Ask sa kadaghanan nato dinhi sa mga igsoon, daghang nga mga igsoon dinhi. Di nagsugod. Nagsugod basta ko. Gamay. Tilaw-tilaw. Sagdi lang, gamay ra bitaw ni. Sagdi lang, dili ra ni makadaot. Unsay resulta? That is how Satan would operate, mga kaigsunan, when we would give an inch nga na kaniya. Now, dili lamang ka na sa kinabuhi sa mga igsoon, nga ato ang mapanaminan, ato sang panaminan, ang ato ang tagsatagsang mga kaugalingon. Sometimes, mga kaigsunan, the urge nga kita, we would be godly, we want to live a Christ-like life, mga kaigsunan. So, we commit ourselves that sa pagbasa sa pulong, but all of a sudden, here is this favorite program nako. Refuse to give in. Ayaw. Because the moment that you will give in, ang imuhang ingon, sige lang, 30 minutes lang, it will become 30 hours. Refuse to give in. That is what Apostle Paul meant sa pag-ingong stand fast. Usahay gud, mga igsuhan, kung may tag stand fast, barog lang ka dinhaan. That's it. No. We should dig in kung unsay pagpasabot ni Apostle Paul. Primero, resist. Sukli. Resist the devil. And the Bible tells us he will flee from you. Ikaduha, refuse. Balibari. No? Balibari. Ayaw pag hatagi o luna. Ayaw paghatagi o higayon nga diin si Satanas, mga kaiso, could have a space din ha sa ato ang kinabuhi. Because the moment nga siya, mga kaigsunan, would have a space sa ato ang kinabuhi, he will never know kung unsa ang damage, the extent of the damage nga mahimo Satan diha sa ato ang tagsatagsa ka mga kinabuhi. This is how Apostle Paul encouraged the brethren in
Ephesus. Niingon siya din ha, in verse 27, neither give place to the devil. The word neither, mga kaigsunan, ano na kanil pagpasabot? Ni bisan usa ka gamay nga higayon, ni bisan usa ka gamay nga luna, ni bisan usa ka gamay nga oras, ayaw gayon hatagi og luna og lugar ang devil. That is how we should stand fast, mga kaigsunan. One of the things, mga igsoon, nga we see nga wala kaayoy peligro, no? Is ang kanang naa diha sa ato ang una-una. How we try to imagine things, mga igsoon, that is far from the will of God. How we try to play those things, mga igsoon, sa ato ang una-una, that is against the commandment of God. In that way, we are giving place to the devil, mga igsoon. And the urge ni Paul nga ni kanato, stand fast. Stand fast. Refuse to retreat. Do not give an inch. Do not compromise. Do not compromise. Likewise, when Paul had said, stand fast, mga kaigsunan, pasabot usab ni Apostol Paul nga kinahanglan, aron makumplito yung triple R, we must be resolute sa ato ang karakter. Ligon. Kinahanglan nga ang ato ang karakter, mga kaigsunan, kanang sabi ni saya na, Pastor. Determinado. You must have resolved din sa imong karakter. To be determined and to be resolved in your character to be Christ-like. Now, to be determined, mga igsunan, and to be resolved sa imong karakter, kasagaran na ito, mga igsunan, we are determined, we are resolved to be Christ-like, mga igsunan, during Sundays lang. But during Mondays, hanto sa Saturdays, mga kaigsunan, we're living a double life. Be firm, that we may be consistent in our Christian life. We could not go on resisting, mga igsoon. We could not go on refusing, mga igsunan. Kung kita, we must not be determined sa ato ang kaugalingon, mga igsunan, to be Christ-like. And that is what Apostle Paul also meant. Stand fast. Adunay uban mo ingon nga, sagdi lang, wabitay ako ang makita, wabitay mga kauban ako dinhi nga Kristohanon. So, they engage themselves diha sa pagpakasala. Sige lang, kaya ang Ginoo maayo ra bitaw, and then they engage themselves. My dear brethren, you are not resolute in your character kung inguni ana ang imong hunahuna sa imuhang pagkinabuhi. Be reminded that Apostle Paul here commanded them to be standfast. Likewise, he commanded us to be standfast. We must not only resist, we must not only refuse, we should also be resolute sa ato ang tagsatag sa mga kinaiya, mga kaigsunan. What we are on Sundays should be the same Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. It will be the same all the way. Daghan ka nato, or daghan sa mga Kristohanon, mga igsoon, they are living a double standard life. Nga diin, dali ra kayo sila maka-shed off. And I believe, mga kaigsunan, none of us have that characteristics of a chameleon, right? Pero usahay, lupig na itong chameleon. Kaya nga naman, because ang chameleon is able to change its color. Pero ang ato, ang makaisa, able to change the character. We adapt.
Niingon sa Apostle Paul, be resolute in your character when we stand fast. To stand fast, therefore, mga kaigsunan, is very much needful arlang kanato. Seeing the forces attacking and advancing, nga ang tuyo nilang ilang pag-atake, mga kaigsunan, advancing, so that we may give an inch and yield the ground on which Christ has won for us. May we be reminded to stand fast. We must resist every pressure pushing us away from Christ. We must resist every pressure to push us away from worship. We must resist from every pressure from living a holy life. And we must refuse to retreat and not to move backward into all old sins. And above all, we must be resolute that we may be consistent in our Christian conduct and character. So nakita nato mga igsoon nga si Apostle Paul motivated them to be spiritually stable. He used terms of endearment. Ngaron pagpasali kanila, Brad, hindi kayo nag-isa. Brad, I am with you. No? Nga, they would not think nga this is not worth living. But all the more, sila would continue to stand fast. And in standing fast, mga kaigsunan, ato ang nakita what Apostle Paul meant. So, maingon nato mga kaigsunan nga, angay kayo di ay, nga hatagan sila og motivations with that words of, o mga terms of endearment, mga kaigsunan, kay when we would take a look, mga igsoon, of that duty to be spiritually stable, dili lalim. No? Dili lalim. We stand on our own, mga igsoon. Nga kitara. Lisod. Mao kina nga kita, kinahanglan og like-minded brethren. Support nato, mga kaigsunan. Okay? Now, of course, when Apostle Paul says, mga kaigsunan, stand fast, gi-clarify yun ni Apostle Paul, mga igsoon, nga in standing fast, they are not to stand fast sa ilahang kaugalingon nga willpower. In standing fast, mga kaigsunan, they are not to stand fast sa ilahang kaugalingon schemes, mga foolproof schemes and plans. In standing fast, mga kaigsunan, they are not to stand fast in their own tradition and in their own intellect. Pero where do they stand fast? Ingon sa Apostle, stand fast in the Lord. Stand fast in the Lord. The word in, mga igsoon, yes, it is just a two-letter word, mga kaigsunan, but this two-letter word speaks volume. Kaya nga naman, because it is the means by which we can be spiritually stable. All our refusing, all our resisting, all our resolute, mga kaigsunan, resolve, mga kaigsunan, would mean nothing if it not be by Christ Jesus in the Lord. We resist every temptation by our own will. We refuse to give in by our own strength. We would be resolute because of our own righteousness. I tell you, you are bound to fail. Because the way and the means by which we are going to stand fast is in the Lord. The word in, mga kaigsunan, describes to us the means by which we are to be spiritually stable. In the Lord. In the Lord. Since Christ, mga igsoon, has won the ground for us. Because standing fast, mga igsunan, it means nga kanang ato ang gibarugan, kanang ato ang gidipinsahan, mga igsoon, atoan na siya. Now, kanang ato ang gibarugan, ang ato ang gidipinsahan, mga igsunan, wa na nato mahimong atoa, tungod kay kita mo ay nakigbisog, kita mo ay nakig-away, wala. Christ has won for us niya na. Christ has acquired niya na kanato, mga kaigsunan. That is why we are put in that
situation in that place. In the Lord. If He be the one who has purchased it alang kanato mga kaigsunan, then would we allow sa ato ang kaugalingon mga kaigsunan nga maoy hinungdan nga kita mo resist o mo refuse o to be resolved sa ato ang karakter? Sigurado na kitang pildi. Kaya nga naman, una lugar mga kaigsunan, wa man gani na nato madaog sa ato ang kaugalingon. It is Christ who has won for us. But you know mga kaigsunan, we know nga si Christ has won this life alang kanato mga kaigsunan, but how we live our life away from Christ? We call ourselves Christians mga kaigsunan, but we detach ourselves from the will of Christ. Is it standing fast in Christ? Is it standing fast in the Lord? Since Christ has won the ground for us, mga kaigsunan, Jesus Christ alone can make us withstand. Jesus Christ alone can make us resist. Jesus Christ alone, mga kaigsunan, could make us overcome any forces and power that may come rushing against us. So, ingon sa Apostle Paul, stand fast in the Lord. Okay? Stand fast in the Lord. Now, what does it mean to stand fast in the Lord? Does it mean, mga igsoon nga, barug ka, I have my cross here, I have my Bible, dili na ko matarog. Is that what it means? Standing fast in the Lord, mga kaigsunan, means Jesus Christ must be the source of our strength. Do not stand by our own strength. Do not stand by our own intellect. But let it be that we are standing, mga kaigsunan, because Jesus Christ has strengthened us. Remember what Jesus said, mga kaigsunan, in the Gospels? John chapter 15. Jesus Christ said, abide in me and I in you, for without me, we all know that. Pero how many times, mga kaigsunan, without you, Lord, we can do all things. Diba? Pero memorize. Pero pabuhata. It's okay, Lord, ngawa ka. Pahuway lang sa diri. I can do this. How about verse 13 ining Philippians chapter 4? Doon sa giingon Apostle Paul in verse 13 in Philippians chapter 4, I can do all things. Naigisumpay Paul. Pero kita makaisa usahay, muhunong ta din na, I can do all things. Ato ang kaugaling mo kusog. Standing fast in the Lord, mga kaigsuhan, means Jesus Christ must be the source of our strength. Must be the source of our strength. Do we have our strength, mga kaigsuhan, 24/7? Sigurado maluya kita. Do we have our strength, mga kaigsuhan, to resist every temptation? Sigurado maluya kita. That is why, mga kaigsuhan, it is appropriate nga ato ang gikanta nga hymn kaganiya. I must tell Jesus. I must tell Jesus. Tell Jesus, Lord Jesus, you are the strength. You are the source of my strength. Strengthen me. Temptations are coming, attacking me from all sides. Strengthen me, O Lord. Will Jesus forsake us? Paningkamot diha, Brad. Apilig pag-ampo. No, He will not forsake us, mga kaigsuhan. He will strengthen us. That is what He had promised. Abide in me and I in you. Standing fast in the Lord, mga kaigsuhan, also means that He must be our fortress. He must be our fortress. To stand fast, mga kaigsuhan, does not mean nga, I am in the Lord. We expose ourselves. Sige, atake mo. Anyway, I am in the Lord. I have the strength of the Lord. You are a fool. Kung ingon na mga kaigsunan. Jesus Christ offered Himself
to be our refuge, not only as our strength, di ba? Psalm 46, God is our refuge and strength. So Jesus Christ must be our strength. He did not offer only His strength gani kanato mga kaibigan, but He offers also sa iyang kaugalingon to be our refuge, to be our fortress mga kaibigan. Ang ato ang pagpanalipod. So sa ato pa, in standing fast in the Lord mga kaibigan, we do not go out mga kaibigan and seek, okay, kinsa tong gustong matake nako, I am in the Lord, I am standing with the strength of the Lord, so attack me. You are a fool. You are bound mga kaibigan to lose. We are bound to lose kung ingon ni ana ang ato ang kinaya. But have Jesus, mga kaisuhan, to be our fortress, to be our stronghold. You know what a fortress and a stronghold would do, mga kaisuhan? It protects, it preserves, it keeps, mga kaisuhan. You know what the Jews, mga kaisuhan, or Nehemiah wanted to do, mga igsoon, sa dihang nakadungog siya sa balita kabahin sa mga returnees? Naguol siya, no? Marag mauma na ang kuan karon sa RPG, di ba? Ang ihang gusto, mga igsoon, is to rebuild the temple. Nga naman, because not rebuild the temple, rebuild the wall. No? Rebuild the wall. Kaya nga naman, because the wall, mga kaigsoon, would keep and protect. Would keep and protect them. In the same manner, mga kaigsoon, we do not go out thinking we are Christian. I am in the Lord. And we go out nga to, mga kaigsoon, pasagad ta, tira pasagad. Sige, muhimot ang mga desisyon. This is the strength of the Lord. Not under the fortress and the stronghold of Jesus, mga kaigsoon. You are bound to fail. We are bound to fail. Kung ingon ni ana nga ang buhaton. When we stand fast in the Lord, mga kaigsoon, He must be our fortress. He must be our spiritual stronghold. Because to be in the Lord is to be inside a spiritual stronghold. Enemies might attack the walls, but the fortress, mga kaisuan, will prevent them from entering and conquering. Do you still remember Psalm 125, mga kaisuan, verse 1? They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. A clear picture, mga kaigsunan, sa pagpanalipod sa ato ang Ginoo, Mount Zion. No? Pagpanalipod sa ato ang Ginoo. Mga igsoon, if we think nga ang ato ang prospect of a peaceful and undisturbed and friendly environment para kanato nining tuig 2026, nasayop ta. If we want to be Christ-like and godly, kung mauna ang ato ang hunahuna, nga ang mga tao is very much welcome. Come, brothers and sisters in Christ. I want to hear more about Jesus. Nasayop ta. Nasayop ta. Because the Bible tells us, mga kaigsunan, nga ang kalibutan karon magkaanam to be in great animosity against Christ. And to be Christ-like and to be godly, mga igsoon, in this sinful and wicked world, lisod kaayo nga mabarog ta. Lisod kung sa ato ang kaugalingon. There are times nga kita, mga kaigsoon, would feel lonely. And there are times, mga igsoon, nga kita makaingon, is this worth it? Usahay, awit ta sama sa usa ka alawiton. What am I living for? Nga naman, tungod kay relentless. But look, know this, that there are like-minded brethren, mga kaigsunan, who cares and who have great affection alang kanato.
That is why we must stand fast. And in standing fast, mga kaigsunan, it must be in the Lord. It must be in the Lord. Let us be reminded that we are not engaging the battle and fight alone. We have brethren who have tender and divine affection towards us, so we must not give up now. Stand fast in the Lord. And I trust mga igsoon nga, kita usab, in standing fast, no? Dili lamang nga parehataan ang kanang gitawag sa kasagaran sa mga Tagalog nga ningas kugon. Nga may lang sinugdanan. And then, dili na to masustain. Maingon na na siya mga kaigsuhan, dili na to masustain kung ato ang pag-stand fast na to mga kaigsuhan, pinaagi sa ato ang kusog. But if we stand fast in the Lord, maluya ang Ginoo. Kita maluya, pero ang Ginoo mga kaigsunan dili. And when the Lord would operate nga na kanato mga kaigsunan, we must yield sa ato ang kaugalingon. Remember, we are to stand fast in the Lord. Dili sa ato ang kaugalingon. We must not separate ourselves from Christ. Aduna tayo pagkaluya, aduna. Gani mga kaigsunan, karon ikapila na ro nga primero parong semana. How about sa sunod semana? How about dili pa mahuman ang January mga kaigsunan, makabatyag na ta pagkaluya. No? Sigurado na makabatyag tag pagkaluya. Pero mga igsoon, ang ato ang kaugalin maluya pero dili si Kristo. Sa dihang kita maluya mga kaigsoon, remember, stand fast in the Lord. Ang ato ang Ginoo mangita siya paagi nga aron kita madasig. Brad, stand fast. Rise up, resist, refuse. Be resolute in your character. Stand with me, stand by me. Stand fast in the Lord. And I pray mga igsoon nga kita matag usa kanato could go through meaning 2026 standing fast in the Lord. Let us close in prayer. Our gracious Lord, our loving Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa pulong nga imong pagdasig kanamo o Ginoo. At as we look forward ining tuig 2026, Lord, surely there will be the enemies of the cross of Christ nga would have their relentless attacks ani kanamo. At salamat sa iyong pagpahinumdum that we could stand fast in Thee, O Lord. Help us to be reminded always, and being reminded, kami usab o Ginoo would continue to abide in Thee, O Lord. Father in heaven, salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo. All glory and honor be unto Thee. In Jesus' name we pray. Amen.